Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Patuloy na tinitiyak ng Department of Energy na sapat ang supply ng langis sa bansa. Sa kanyang panayam sa Rise and Shine Pilipinas, dito sa PTV, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na aabot sa 54 days ang supply ng produktong petrolyo ng bansa batay sa kanilang huling inventaryo. Nakaantabay rin anya ang ahensya sa presyo ng langis sa international market at linggo-linggong nakaabang para sa posibleng price rollback. Tuloy-tuloy naman ang pag-aangkat ng produktong petrolyo mula sa iba't ibang bansa, gaya ng China, South Korea at Japan, upang masiguro na hindi mauubusan ng supply ng langis ang bansa. May ilang paalala naman ang kalihim sa ating mga kababayan upang makatipid sa langis at enerhiya. Mag-save tayo, no? Kung hindi naman kailangan ng aircon natin, patayin natin, no? Kung mag-aircon man tayo, sana mga 24 degrees lang kasi malaking savings yan. And the same way as your cars, no? Maintain natin palagi kasi kung hindi yan na maintain, mas malaki yung konsumo niya sa diesel or kahit yung gulong niya. So, carpooling, no? So, ang dami pong pwede nating iambag po, no? Na solusyon po sa bansa natin. This is not a problem caused by any Filipino. This is a problem caused by the war in the Middle East. But we can go through this, no, together. Sama-sama po, tumutulong lahat. Samantala, nakapag-secure ang bansa ng 21,000 metric tons ng liquefied petroleum gas. Ayon sa Department of Energy, matagumpay na nakapag-secure ang Philippine National Oil Company o PNOC ng supply mula sa Estados Unidos na makatutulong para mapatatag ang ating supply ng LPG. Nakatakda umano itong dumating sa Mayo na ibababa sa Batangas. Dahil dito, mula sa 40 days, inaasahang magtatagal na ang ating supply ng LPG ng 44 na araw. Muli namang binigyan diin ni Energy Secretary Sharon Garin na mahalaga ang matatag na supply ng LPG dahil nakadepende dito ang pang-araw-araw na pamumuhay ng ating mga kababayan, gayon din ang mga maliliit na negosyo. Sa ibang balita, panibagong tangkang pagpupuslit sa bansa ng iligal na droga ang naharang ng mga otoridad. Ayon sa Bureau of Customs, nakumpiska sa Port of Clark ang higit 30 million pesos na halaga ng ketamine na nakalagay sa 6 na transparent plastic pouches. Ang mga ito ay nakatago umano sa bulto ng cable wires at tinatayang may bigat na 6,156 grams. Sa ngayon ay na-turnover na ng adwana sa PIDEA ang naturang mga iligal na droga para sa masusing investigasyon. As of April, umabot na sa higit 2.5 billion pesos na halaga ng mga iligal na droga ang nakumpiska ng BOC. 6 na criminal cases na rin ang kanilang naihain sa Department of Justice simula noong January 2025. Paulit-ulit lang at tinawag na same tired scripts ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tarriela, ang pahayag na inilabas ng Embahada ng China patungkol sa kanya. Sa nasabing post ng Chinese Embassy, nakalagay umano na political maneuver ang pananaw ni Tarriela sa usapin ng South China Sea arbitration case. Bagay ni sinagot ni Tarriela habang binibigyan diin na ang 2016 Arbitral Award ay isang pinal at pinagsama-samang desisyon ng tribunal na nakasaad at nakapailalim sa Annex 7 ng UNCLOS. Anya, maliban sa personal na atake sa kanya ng Embahada ng China, ay nirecycle lang nito ang kanilang script para magsinungaling, manira at umiwas sa legal na proseso. Ayon naman kay Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia, pamamaraan lang ito ng China na umaasa sa paulit-ulit na hakbang ay tatanggapin na lang ito ng Pilipinas. Taliwas sa paninindigan ng bansa na patuloy na ipaglaban ang ating karapatan lalo na sa ating karagatan habang pinapanatili ang kapayapaan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media platforms at PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.